Magandang oras mga mahal, narito na ang karugtong ng ating kwento. Kinabukasan, maagang nagising si Sarah. Kahit pa late na siyang nakauwi sa kondo. Bahagyang kumikirot ang kanyang sentido dahil sa hangover. Hinilot-hilot niya iyon habang naglalakad patungong banyo. Saglit nitong pinagmasdan ang kanyang mukha habang nakaharap sa salamin. She sighed heavily after seeing her face reflection na bahagyang namumula. After that, she washed it with lukewarm water. After a couple of minutes, she decided to go back to their house. While driving, she checked her phone, pero nadismaya lamang siya nang wala pa ring mensahe mula kay Rafael. Just by thinking about him, mas lamang nananakit ang kanyang ulo. Naisipan niyang subukang kontakin ang kanyang nobyo, pero hindi rin niya tinuloy. Dahil ayaw niyang madagdagan pa ang inis niya kung sakaling nakapatay pa rin ang mobile phone nito, kaya minabuti na lang niyang ituon ang pansin sa pagmamaneho. Napabalikwas ng bangon si Adrian nang tumunog ang kanyang alarm clock. Muntik pa siyang malaglag dahil sa gilid pala ng kama siya nakatulog. At hindi na rin siya nakapagpalit ng damit kagabi dahil sa pagod. At dahil sa medyo kalasingan. Saglit siyang nagmuni-muni bago niya tinungo ang banyo upang maligo para mahimasmasan dahil may meeting pa siya. Minadali ang paliligo at pagbibihis dahil ayaw niyang paghintayin ang mga kamiting. He always makes sure that he will arrive first before them. Iho, nagmamadali ka ba? Tanong ng kanyang ina nang magkasalubong sila sa pasilyo. Ma, good morning. I have a meeting so I need to leave early. Mabilis niyang tugon sabay halik sa pisngi ng kanyang ina. You're not going to have your breakfast first? Pahabol ng ginang. Sa office na lang ma, bye. Mabilis niyang muling tugon at saka na nagtuloy. Napailing na lamang ang ginang. Kulang na lang ay paliparin nito ang sasakyan para makarating agad sa kumpanya. Kung hindi lang labag sa batas, ay malamang nagmistulang nakikipagkarera siya. Makalipas ang 15 minuto ay nakarating na siya. Mabilis siyang kumilos papasok sa loob ng building. Dumiretso siya sa kanyang opisina to take the business proposal he reviewed yesterday. Good morning, boss. Lisa greeted him as he passed by her table. Good morning too. Handa na ba ang conference room? Tanong niya na medyo hinihingal na boses. Okay na po, boss. But are you alright? You seems tired. Wika ni Lisa. I'm good. Nagmadali lang ako kaya medyo hinihingal. Mauna ka na sa conference room. May kukunin lang ako sa aking opisina. Utos niya rito. Tumango lamang si Lisa bilang tugon at saka na humagbang papunta sa conference room. Tumuloy na rin si Adrian sa kanyang opisina. Sa kabilang banda, nagpahanda si Sarah ng paborito niyang vegetable soup o mas tamang sabihing hangover soup sa yaya nitong si Bebeng. Baby girl, ayos ka lang ba? Tsaka, bakit ngayon ka lang umuwi? Usisa ni Bebeng matapos madala sa dalaga ang pinaluto nitong soup. I'm sorry yaya, hindi na kita na-text kagabi. But I texted mommy na doon ako matutulog sa kondo ko. Paliwanag niya. Okay lang yun. Nakapagpaalam ka naman sa mga magulang mo. O siya, ubusin mo na lahat yan para mawala na yung hangover mo. Katapos ay matulog ka ulit. Ani Bebeng. Tinanguan lamang niya ito at saka nagsimulang higupin ang umuusok pang sabaw. Good morning baby. Malamyos na tinig mula sa pinto ng dining room. Saglit na binitiwan ni Sarah ang kutsara at nagtaas ng tingin. Hi mommy. Bati niya sa kanyang ina. Nilapitan siya nito. Are you drunk last night?
Tanong nito nang nakalapit sa kanya. Sarah took a deep breath. "A bit, Mom," she said simply, at saka muling ibinalik ang kanyang pansin sa kinakain. "Senyorita! Bebe girl!" Tawag sa kanya nang humahangos na si Bebeng. Muntik na niyang maibuga ang nasa loob ng kanyang bibig dahil sa gulat. Maging ang ina ay napalingon din at napahawak sa dibdib. "Yaya naman, ano bang nangyari at ganyan ka makasigaw? Akala mo may humahabol sa iyong sanggano na gusto kang gahasahin?" Tanong ng dalaga nang mahimasmasan. "Hi, Bebe girl, how I wish." Charot. Nagawa pa munang magbiro nito. Ito na. May delivery boy kasi sa labas. Ayaw ibigay sa akin yung ipinadala para sa'yo. Kailangan ikaw raw ang tumanggap. Paliwanag nito. Kumunot ang noo ng dalaga. "Ganito kaaga, may delivery?" Balik tanong ng dalaga. Abay mahalay ko sa admirer mo." Tugon ni Bebeng. Kakamot-kamot na lamang sa ulo ang ina ni Sarah habang nakikinig sa pag-uusap ng dalawang babae. "Halika na, Bebe girl. Baka mangawit na yon at mainip, bawiin yung ipinadala sa'yo. Sayang." Yakag ni Bebeng kay Sarah at saka hinila ang kamay niya. Wala nang nagawa pa ang dalaga kundi ang tumayo at sumunod dito kahit medyo masakit pa rin ang ulo at bahagyang namimigat ang katawan. Bebeng opened the door for her. Natila ito pa ang excited kung ano ang ipinadala kay Sarah. Isang lalaki nga ang nasa labas at naghihintay. "Excuse me." Tawag ng dalaga sa pansin ng delivery boy na nakatalikod. Lumingon naman ito at bahagyang humiti. "Ma'am, kayo po ba si Sarah Sanchez?" Tanong nito. Tumango ang dalaga bilang sagot. Iniabot ng lalaki ang hawak nitong nakabalot na kahon at ang flower bouquet. Paborito niyang bulaklak iyon, kaya alam na niya kung kanino galing. "Salamat po," she said after taking all the gifts. "Walang anuman po. Pakipirmahan na lamang po ito, ma'am." Wika ng delivery boy. Pinahawak niya kay Bebeng ang mga hawak niya kanina. Pagkatapos mapirmahan ang papel ay nagpaalam na ang lalaki. Pumasok na rin sila sa loob pag alis nito. "Yaya, pakiakyat na lang sa kwarto ko ang mga yan." Utos niya kay Bebeng. "Sige, Bebe girl." Masiglang wika ng butihing yaya at saka na siya nito iniwan. Pinuntahan naman niya ang kanyang ina na nooy nasa hardin na at abala sa pag-aalaga ng mga orchids. "Mommy," tawag niya rito. Nilingon siya ng kanyang ina. Akala ko ba dumiretso ka na sa kwarto mo?" Wika nito. "Sorry kung uminom ako last night," she said softly. Her mom smiled. "Baby, that's all right. Hindi naman masama ang minsan maging masaya with your friends. What important is, you know how to limit it." Nakangiting ani nito. Sarah walks closer to her mom and gives her a hug. "Thanks, Mommy. Don't worry, hindi ko ilalagay sa kahihiyan ang pamilya natin," she promised bago kumalas sa pagyakap sa kanyang ina. "You can go to your room and take a rest, okay?" Wait. Sinong nagpadala sa'yo ng mga sinasabi ni Bebeng kanina? Pahabol na tanong ng ginang. Ngumiti si Sarah. "Hindi ko pa tinitingnan, Mami. Pero base sa mga ipinadala, I guess they were from Rafael," she replied. Napatango na lamang ang kanyang ina. Nagpaalam na rin siya rito. Nagtatampo siya kay Raf. But after receiving those gifts ay medyo naibsan iyon. Sa kabilang banda, ngiting tagumpay si Adrian pagkatapos ng kanyang meeting dahil sa mga investors na muling naipasok sa kanilang kumpanya.
Congratulations, boss. Bati rito ni Lisa. Nang sila na lamang dalawa ang naiwan sa conference room. Nginitian niya ito. Thank you and congratulations too, he said happily. Ngumiti na lamang ang sekretarya at saka naunang lumabas. Lisa, go to the HR department after lunch and inform them to meet me here at 2 o'clock. Pahabol ni Adrian bago pa man nakalabas ng tuluyan ang kanyang sekretarya. Nilingon siya nito. Copy, boss, she said with a smile. Nang tuluyan nang nakaalis si Lisa, ay dinampot na rin niya ang kanyang mga gamit at saka nilisan ang conference room. Sumaglit siya sa kanyang opisina upang iwanan ang mga papeles na iyon at ang kanyang laptop. Pagkatapos ay umalis siyang muli. Nang naalala niyang hindi pa siya kumakain at tanging tubig pa lamang ang laman ng kanyang sikmura, he decided to treat himself sa kanyang paboritong restaurant near the company. Habang hinihintay ang kanyang mga order ay naisipan niyang tawagan si Sarah upang sana'y kumustahin dahil hindi na niya ito naisingit kanina sa pagmamadali niya. Nakailang dial na siya sa mobile number, subalit hindi pa rin sinasagot ni Sarah. Kaya naisipan na niyang kontakin ang yaya nitong si Bebeng na nakailang ring pa lamang ay sumagot na. Nakahinga siya ng maluwag nang siguradong okay ang dalaga at nakauwi na ito. Ayon rin kay Bebeng ay tulog kaya hindi sumasagot sa tawag. Eksaktong pagkatapos ng pag-uusap nila ni Bebeng ay dumating na ang mga inorder niyang pagkain. She wants to enjoy every bites in his food dahil minsan na lamang niyang magawa iyon sa dami ng kanyang mga inaasikaso sa kanilang kumpanya. Lumipas ang mga oras. Katatapos lamang mag-ayos ni Sarah nang may kumatok sa pinto ng kanyang kwarto. Dinampot nito ang kanyang shoulder bag. Nakangiting tumungo sa pinto at pinagbuksan ang nasa labas. I'm ready. Wika niya bago pa man makapagsalita si Rafael na siyang napagbuksan niya. Malapad ang ngiti ng lalaki pagkakita sa nobya. Nakinantalan na lamang niya ng halik at saka niyaya. Tinupad nito ang nakasulat sa card ng flower bouquet. Nasusunduin siya nito around 8 o'clock in the evening. Bilang ganti sa naudlot nilang dinner noong nakaraang gabi. Nagtatampo ka pa ba, babe? Tanong ni Rafael habang sila'y lulan ng sasakyan. Nilingon ni Sarah ang kanyang nobyo. Hindi na. She replied simple na sinundan ng ngiti. Rafael held her hand at saka nito itinuon ang pansin sa pagmamaneho. After half an hour, masaya na silang nagsasalo sa lamesa na puno ng mga paborito nilang mga Japanese dishes. Sa ganoong paraang pinapawi ni Raf ang tampo ng nobya, ang sorpresahin ng mga bagay na alam nitong makakapagpangiti rito. Pagkatapos nilang kumain ay nilisan nila ang lugar. Dinala naman ni Rafael ang dalaga sa ice cream house. Napawi ang tampo ni Sarah sa nobyo dahil talagang bumawi ito matapos ang naudlot nilang dinner date kung saan ay nagkaroon ito ng importanteng lakad. Kasama umano ang ama. Happy? Nakangiting tanong ni Rafael sa dalagang sarap na sarap sa kinakain na ice cream. Yes, thank you. Masiglang sagot ni Sarah. Bahagyang ngumiti si Rafael at inisip kung paano sasabihin sa dalaga ang isang bagay in a way na hindi ito magagalit. Pero sa nakikita niyang saya ng nobya ay nagdadalawang isip siya. Hey, are you okay? Bakit natulala ka riyan? Untag ni Sarah sa kanya matapos mahuli na nakatuon ang paningin sa kawalan. Yeah, I'm good. Medyo bulol niyang sagot. Parang ang lalim ng iniisip mo eh. Tell me, may hindi ba magandang nangyari sa meeting mo? Tanong ulit ni Sarah.
Dahil hindi kumbinsido sa isinagot nito, "Wala, okay lang ako, may naalala lang." Sagot nito. Nagkibid balikat na lang si Sarah at muling nilantakan ang ice cream. Habang abala sa pagkain ang dalaga ay tumunog ang cellphone ni Rafael na umagaw ng pansin ni Sarah, subalit mabilis iyong dinampot ng lalaki. "Who's calling?" Usisa ng dalaga. "It's mom. Ite-text ko na lang siya. I will tell her na we're on a date." Ani Rafael at sinimulan ang mag-type. Ngumiti na lang si Sarah at saka inubos ang ice cream. Maya-maya ay nagyaya na siyang umalis na doon. "Saan mo gustong pumunta?" Tanong ni Rafael habang lulan sila ng sasakyan. Tiningnan ni Sarah ang oras sa suot na wristwatch bago sumagot. Ihatid mo na ako, then let's have some coffee there." Wika niya. "Okay, I would love it too." Ani Rafael. Babe, don't forget your promise ha." Maya-maya ay wika ni Sarah. "No, I won't." Simpleng sambit ni Rafael. "Dapat lang, dahil magtatampo ako sa'yo ng todo. Importanteng event ko yun, and I want you to be there for me." Ani Sarah. Biglang nagpreno si Rafael na muntik nang ikasubsob ni Sarah sa dashboard ng kotse, kundi lang siya naka-seatbelt. "Are you alright?" Tanong ni Rafael sa dalaga. "Yeah." Maikling sagot ni Sarah. "Sorry, mali ang naapakan ko." Dahilan nito at saka itinuloy ang pagmamaneho. Hindi na muling nagsalita si Sarah. Hanggang nakarating sila sa mansyon ay hindi pa rin nawala ang kaba niya dahil sa nangyari kanina. Pero hindi niya iyon pinapahalata kay Rafael. Pagpasok niya sa loob ay nagpaalam sa nobyo na magpapalit lang saglit ng damit at sapatos. "Yaya, pakitimplahan po kami ng coffee. Dalhin mo sa gilid ng pool." Utos niya kay Bebeng na siyang sumalubong sa kanila. "Okay." Masiglang sagot nito at saka nagtungo sa kusina. Pinaupo naman muna ni Sarah si Rafael sa living room. Makalipas ang ilang sandali, pagpasok ng dalaga sa kanyang kwarto, ay sunod-sunod siyang humugot ng malalim na paghinga para kumalma ang kanyang dibdib. Makalipas ang ilang saglit ay saka nagpalit ng damit at nagtsinelas. Pagkatapos ay sumaglit sa banyo para maghilamos. Ano ang gusto sanang sabihin ni Rafael kay Sarah?